Habang hindi karapat-dapat pagkukulan ng haba at wagas mong pagsinta, habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Habang hindi karapat-dapat pagkukulan ng haba at wagas mong pagsinta, habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karunihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Oh Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Ang walang salang manunubos at tumako ng parusang nararapat sa akin. Anong haba sa tulad ko'y gawad ang iyong katwiran, at ako'y patawarin. Niyakap mo ako sa aking karunihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Oh Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsa'y di
sukdulang biyaya mo. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Amen. Binabalik ko na po sa chairperson. Sunday school teacher, Tita MC. Ayan, muli po magandang umaga sa lahat. Magandang umaga. Ay, nahahanglang, nade-delay. Muli po magandang umaga dun sa ating tatlong bisita. Si Kuya Marvin, si Kuya Marcus, si Ate Guy. Yan. Magkakatabi sila. Yan. Hindi ko napatayuin. Huwag kayong magsasawa na si Kuyang Mark yung first time. Tapos yung dalawa, regular visitor natin. Yun, enjoy lang po kayo at makinig at mangungusap yung Panginoon sa ating mga puso. Sana maging malinaw sa hindi lang pandinig, kundi yung puso natin. Binabati ko din po yung lahat ng nasa online, yung ating mga pamilya sa ibang bansa. Siyempre, yung aking favorite daw. Mamaya si Shana na naman sabi ko. Hi, Tam! Siyempre, love ko yan eh. Ang family Doria at saka yung isa naming kaibigan na laging 2 linggo nang uma-attend online, kay Randy Start. Good morning. At saka sa iba pang mga kapatid sa iba't ibang assembly na makikita natin doon sa online natin na hindi lang tayo yung mga malalayong assembly. Tutok din sila sa live natin. Yun, muli po sa kapakanan ng ating bisita, kami po yung Christ Life Assembly, North Caloocan, Diparo. Marami pong Christ Life Assembly mula sa North hanggang sa South, hanggang sa ibang bansa, meron po kami. Ang vision po ng church namin ay our vision is saving souls, transforming lives, planting churches. Hindi po kami yung nagsisave ng souls, si Lord po yun. Kami po yung nagiging daan o tulay upang mapakilala namin yung buhay ni Kristo at ipamuhay din yon. At higit sa lahat, nais po naming maging malayo yung marating ng Ebanghelyo ng Diyos. Kaya isa yun sa vision ng church is yung magtayo ng iba't ibang assembly sa lahat ng dahon ng Pilipinas. Our mission po ay, our family of churches aim to live the life of Christ through the power of Holy Spirit and to advance the kingdom of God here and now through communicating the gospel of Jesus Christ in words and in deeds. May nabasa ako, napakinggan. Sabi doon sa napakinggan ko, hindi lang daw ilan po ba yung gospel, book of, sa Bible? Ilan po yung gospel? 4. Sabi po nung narinig ko, 5. Alam niyo yung pang-5 gospel? Tayo daw yun. Yes. Sabi ni Tito Marias, yes. Napanood din niya siguro yun. Kasi tayo yung living gospel na, diba? Yung nagpapakilala at nagpapatunay kung sino ang Diyos na tinanggap natin. Ngayon, umaga, hindi lang po kami yung magpapakilala sa inyo kung ano yung Diyos, kung ano yung Panginoon na sinasamba ng lahat.
maraming salita na pwede nating itukoy sa Kanya. Pero yung buhay na magpapatotoo at magpapakilala kung sino siya, yun yung siguro mas makakakita ng tunay na patotoo. Bilang sa ganong pamamaraan, yon tinatawag ko na yung magpapatotoo. Kung meron pong power couple, di ba? Power couples sa showbiz, dito meron ding power couple. Parang alam niyo na. Iniimbitahan ko na po sa harapan si Sister Jade. Power couple. Yan. Good morning po. Good morning. Thank you po sa ating host. So, kinakabahan po ako sa testimony ko ngayon. Good morning po sa lahat ng nanonood din online and dito po sa church. So, let me begin my testimony po sa Bible verse ng Psalms 107 verse 2. Ayun. Dito na lang. Those rescued by God to openly share their testimonies of deliverance and gratitude. In simpler words, those whom God has rescued and saved should openly declare it. So, ito pong isi-share ko sa inyo, hindi ko po alam kung tama ba siyang i-share. Kasi medyo matagal ko siyang pinag-isipan. Siguro hindi nakakaalam, yung iba sa atin hindi nakakaalam dito yung past life ko talaga. Past life talaga. So maybe this testimony will be used against me in the future, pero bahala na. So sabi ni Lord, maging bold tayo sa faith. So laban na to. So may nakapagsabi sa akin na nabubura naman yung yung video after 30 days sa Facebook. So ito yung time na i-share ko na. Kasi baka mapanood ng anak ko paglaki. So speaking of Facebook, grabe siya magpa-throwback, no? Sino po yung natutuwa doon sa feature na yon ng mga nakaraan? Minsan di nakakatuwa. Yung iba gusto ko siyang makita kasi yun yung kapayatan ko eh. Pero yung iba naman, so, sobrang prehistoric. Parang gusto ko na siyang ibaon sa lupa. So, yung tipong tahimik ka na nag-aalmusal, nagkakape, move on ka na, tapos 8 a.m. may notification on this day. Yan. 10 years ago. Tapos, ayun, may... Saan yun? Tapos pag open mo ng Facebook, ayun, may ay, ano yun? Ako ba yan? Ay, hindi nakikita. Kailangan nyo itong makita, mga kapatid eh. Ayaw ata. Hello po, welcome po. Ano yung pinakauna? Yan na ba yung pinakauna? Sorry, yun. Tapos pag open mo, ayan. Yan yung dati kong buhay. Lasing ba yan? So, kunwari may project. Yung pala, may ginagawa na. Yun po yung yung iba po kasi di naniniwala na pag sinasabi ko yun, talaga, naging ka din pala. Ganon. So, wala po ako naging boyfriend dyan, wala. Kasi, ang panata ko dati, kahit di pa ako save, kung sino na yung first na magiging boyfriend ko, yun na yun. So, si Pastor Jed po, first and last ko yan. Pagbigyan na kasi birthday niya. Pogi kasi, pogi. So, ayun. Lost ako.
Lost ako at walang pakialam sa paligid. Wala naman po akong matinding naging kasalanan na ginawa, pero ito yung phase na masasabi kong pinaka-dark na phase ng buhay ko. Nag-uumpisa na ako dyan sa pagiging addict ko sa alak. So, sa experience ko po, yung effect nung alak kasi ginagawa niyang manhid yung buong katawan ko. Na parang gusto ko yung feeling na gano'n. Yun yung way ko ng relaxation. Weird, no? So, pasintabi po sa mga bata na nanonood sa live. Tsaka dito po, wag niyo na pong subukan kasi pangit yung lasa, no? Pangit din yung effect niya sa utak mo. So, meron siyang effect na hindi maganda. So, minsan natatawa ka na lang, di ba? Kasi naging part ng journey mo na yun eh. Hindi naman ako pinanganak na merong Bible verse agad sa bio na favorite verse. Dati, ang motto ko, YOLO, you only live once. So, hindi ko talaga ina-expect na darating yung time na tatawagin ako ni Lord. And if you knew me before, yun nga, hindi mo siguro may isip na magiging ganito yung life ko. So, during my college days, umiinom ako ng alak. Pero mas maaga pa po akong nakatikim noon. So, share ko lang din po, no, kahit nagsisimba ako sa dati kong religion, after ng service na yon, after ng homily service, pupunta ako sa convenience store. Bibili ako ng may inom. May kipag-inuman ako sa friend ko. After ng church, parang routine lang yung pagsisimba. Di ba? Akala ko okay na yon na para bang attendance na siya na kailangan ko lang umattend ng church, na kailangan present ka lang. Para bang pag humarap ako kay Lord, maipagmamayabang ko na, Lord, kumpleto ko sa simbang gabi. 4 a.m. nagsasacrifice ako. Gumigising ako ng maaga, nagsisimba ako. Okay na yon. So, obviously, wala pong changes sa life ko. Niloloko ko lang din yung sarili ko, di ba? Na para bang walang effect yung mga sermon sa simbahan. Wala siyang effect. Nung wala pa ako kay Lord, sobrang proud ako sa sarili ko na magaling ako. Try again daw. So, self-righteous ako nung kabataan ko. Parang sinasabi ko na ito lang naman yung bisyo ko eh. Ito lang naman yung sa tingin ko mali. So, mapapatawad naman ako ni Lord. Para bang magiging burado na lahat ng kasalanan ko kapag nagsimba lang ako, nag-attend. Pero walang changes. So, tinake advantage ko yung idea ng religion na okay lang palagi na magsimba kasi andyan naman yung pagtanggap ni Lord eh. Tsaka tao lang din naman ako, nagkakasala ako. Okay lang. Pagpipray ko na lang yun. Palalagpasin naman ni Lord yun. So, naging masaya ako sa temporal na gawain. Nag-rely ako sa akala kong masayang samahan na hindi pinag-uusapan si Lord. Wala si Lord sa buhay ko. Siyempre, may mga normal tayo na, yung mga natural na pinag-uusapan, pero hindi palaging sinasama si Lord sa usapan. So, kahit may faith ako, parang hindi ko talaga kilala si Lord personally. And akala ko kung may paniniwala ka, yun na yun. Yun na lang yun. Kasi kahit sa bahay, pag may faith ako, ligtas naman ako eh. So, na-meet ko yung nag-witness sa akin nung college. Siya yung naging daan kung bakit ako nakatayo ngayon, nagte-testify. Kumbaga, hindi madali yung decision ko na maging born-again Christian. So, 4 years pa bago ako tumugon sa Kanya. Kasi parang feeling ko, ayokong bitawan yung nakasanayan ko eh.
parang feeling ko doon na ako masaya. Doon lang ako sasaya. Kumbaga, ayun, naging comfort zone ko na siya, na sarili ko lang yung mas importante. So, habang wini-win niya ako, nung nag-witness siya sa amin, magkakaklase, minamak ko yung ginagawa niya. Meaning, nag-witness siya sa amin, tas ako yung parang gusto siyang pigilan na, ano ba to, ang KJ naman, ba't parang puro si Lord? Nandito yung kapatid. So, sobrang tigas ng puso ko. Nung time na yon, hindi ko kasi tanggap na hindi pa ako ligtas. Ganun, hindi pa ako ligtas. Na kailangan ko pagsisihan yung mga nagawa ko. Kasi feeling ko wala akong kasalanan. Parang gano'n. Wala yung, nire-require ni Lord yung repentance, pero bakit ako magsisisi? Anong ginawa ko? Nabaptize din ako, naka-receive ng Holy Spirit na may evidence ng pagsasalita ng iba't ibang wika. Pero hindi ako nagbago overnight. It was a process. May mga struggles, may mga letting go, realizations. Pero grabe yung grace ni Lord. Hindi niya ako pinabayaan. Hindi niya ako sinukuan sa dinami-dami ng pagkukulang ko and sa mga tanong ko. So through mentoring, discipleship sa loob ng church, nag-grow ka spiritually. Kailangan mo yon. Kailangan mo mag-commit doon sa pag-surrender mo kay Lord. So now looking back, masasabi ko na si Lord, siya yung talagang nag-transform sa puso ko. Hindi ko siya ginawa ng ako lang. So, from being lost to being called to serve, hindi dahil perfect ako, pero dahil faithful siya. Kaya sobrang nakoconvict ako dun sa sa story nung asawa ni Lot. Na parang buong year ko siyang naging blessing. Na sabi doon, parang sabi ni Lord, andito ka na, mag-move forward ka na. Maging obedient. Huwag ka nang lumingon sa nakaraan mo. So ngayon naging Christian ako, grabe yung protection ni Lord sa kung ano man yung ikakapahama ko. Naging mas reserved ako noon. Noon hanggang ngayon, mas naging reserved. Alam mo na yung value mo kay Lord. At hindi ko na kinakahiyang i-admit sa sarili ko na failure ako, na Lord, kailangan ko ng tulong mo. Please. So may mga plano siyang inalis sa buhay ko at ni-replace niya yun ng mas maganda. May peace. Dito ko natutunan yung pamumuhay na may humility, na kailangan mong isurrender lahat sa Kanya ng buong puso. At dahil nasabi na rin nung MC na, power ko po. Hindi, asawa ko ng pastor, para sa akin, this is not something that I should be proud of, but this is something I should be grateful for. Na pribilehiyo na binigay sa akin ni Lord na suportahan yung calling ng aking husband sa aspeto na magpapalago ng spiritual growth ng simbahan. So, naka-pressure din sa part ng nagre-require siya ng mas seryosong responsibility. Kung dati wala akong pakialam sa kaligtasan sa Bible, pero di ko akalain na magiging trabaho ko siya. Parang yun yung priority ko, na ma-please na si Lord. It is my obligation now to share the gospel. So alam ni Lord, wala sa plano namin to. Alam niya yung past ko, di ba? Lord, totoo, gano'n. Na parang, sure ka? Ako ba? Kami ba? So, ayun. Hindi ko po sinasabi na perfect na ako ngayon. Pero ito yung buhay na inalis ako doon sa dark phase ng buhay ko. Naalala ko yung talk ni Pastor Alvin na sabi niya, si Satan, gusto niya yung maging kontento na lang tayo. Nakaupo, nag-fellowship, nag-worship, okay na siya doon. Huwag ka nang mag-share ng gospel.
parang naano ko doon, parang nagising ako. Na sa tagal ko na rin sa simbahan, parang natigil yung pag-witness ko. Yung will na gusto niya, meron kang obligation na dapat pag tinanggap mo to, magagampanan mong mag-share ng gospel, hindi lang siya 5 years ago or last year. Isa siyang parang daily commitment na dapat nagagampanan ko. So, itong testimony na rin na ito, naging encouragement po ito sa akin na mag-share ng word ni Lord sa mga di ko pa sa mga kagaya ko rin na gusto ng transformation, ng totoong transformation at kaligtasan. And lastly, sa mga kabataan po na nag-experiment sa buhay, gusto ng thrill, mas delikado kasi yun eh. Mas baka magbigay siya ng malaking damage. Pero I challenge you na lumapit kay Lord, hanapin yung truth at gustuhin yung siya yung mag-lead ng future nyo. Yun lang po. Thank you. Yan, thank you, Sister Jade. Yung kaligtasan, may requirement siya. Hindi lang yung sinasabi ng ating nagtestimony na church attendance, hindi paggawa ng good deeds, at hindi, ano yung isa? Attendance sa church, good deeds, saka yung maniwala ka lang. Manampalataya ka lang. Hindi po yun yung requirements ng totoong kaligtasan. May requirements po si Lord. Nasa Acts 2:38 po siya. Sabi po sa Acts 2:38, and Peter said to them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of our sins, and you will receive the gift of Holy Spirit. Yun po yung nire-required ni Lord. At matatanggap natin yung totoong kaligtasan at lalakaran natin yun sa tulong ng Holy Spirit. Yun, maraming salamat, Sister Jade, at sobra siyang halata. Maganda kasi hindi lang naman din natin siya dito nakita. Nakita din natin siya sa Kamuning. Talagang siya, tahimik, mahiyain. Di ko akalain tumadur ka rin pala. Joke lang. Joke lang. Pero talagang na siya ngayon, pastor's wife. Di ba? Galing talaga ni Lord. Alam namin yung love story nilang dalawa. Wala, pinapahaba ko lang. Okay. No, siyempre, nagsalita ng isang couple. Asan yung couple niya? Iniimbitahan ko na. No, siyempre, wag niyo muna siyang babatiin. Kalmahin yung sarili niyo para mamaya yon. Ngayon, at inibitahan ko na si Pastor Jad sa kanyang talk. Si Rovic talaga. Yun, magandang umaga po sa ating lahat at welcome sa bawat isa na nandito ngayon. Normal bang ganito talaga kadilim or... Hindi, okay lang. Sige, okay lang. Naalala ko yung sabi ng asawa ko diba? Wala akong picture na ganun kasi pag nagpipicture, nagtatago ako. Para, biro lang. Para walang evidence. Hindi, biro. Nakikita natin kung diba? Kung marami sa ating may ganung experience before na magkakaroon ka talaga ng kakaibang transformation once you decide to follow Jesus and surrender your life to Jesus. Yun yung magkakaroon ka talaga ng kakaibang pagbabago sa buhay mo, magbabago yung perspective mo, magbabago yung pananaw mo sa maraming mga bagay. So, ayun, meron tayong pag-uusapan ngayon. Dahil, i-announce ko na kasi binabati na ako ng iba, di birthday ko, di ba? Birthday namin ni Tatay, actually, dalawa kami may birthday. So, ayun, welcome sa mga bisita natin nandito ngayon. Masaya ako si Sir Mike andito eh.
Siya yung pinaka-paborito kong teacher nung high school ako. So kung totoong maloko ako nung high school, sa kanya yung itanong. Siya yung nakakaalam nun eh. So, wait, kamusta ang bawat isa sa atin? Next slide, please. Anong latest ba ngayon, di ba? May war na naman, no? Parang, sakto, nakabanggera si Sir eh. Di ba, kahapon nalaman natin yung US, Iran, di ba? Meron silang issue with, US, Israel, may issue sila with Iran. And yung Iran, nag-retaliate at tinarget niya yung US tsaka Israel assets sa Middle East, di ba? Particularly, I think, Qatar, UAE, Kuwait, Bahrain, Jordan, Saudi Arabia, Iraq, di ba? Ang dami. Para bang, hindi mo sila pwede kantiin. Eh. Magulo siya, basically. And may isang namatay. So, kung isipin natin, parang ang layo naman sa Pilipinas niyan eh. Di ba? Parang anong effect niyan dito? Araw-araw nga dito. Pero may effect siya sa atin eh, di ba? Una-una sa mga OFW, di ba? Maraming mga OFW sa Middle East, eh, di ba? Iba't ibang trabaho yung andon. At hindi natin alam kung sana safe yung mga kababayan natin na andon, di ba? Economic effects, di ba? Pwede na naman magtaas yung mga presyo. Hindi natin alam eh, di ba? Minsan yun yung nagiging reason kung ba't tataas na naman yung gasolina, tataas yung presyo ng bilihin. Sana sweldo rin. Supply chain, di ba? Yung business disruptions. Kasi dahil magulo yung transpo, may possible na maapektuhan yung usual supply chain na kung paano tayo namumuhay or business in general, di ba? So, may tanong ako, completely unrelated. Sino sa atin ang nag-iisip na mabubuhay hanggang tumanda? Siguro yung mga oldies sa atin, nandun na sila, matanda na sila. Pero sino yung nag-iisip sa ating mga kabataan na hanggang pagtanda, di ba pinaplano mo na eh, di ba? Na parang pag may apo na ako, pagka may anak na yung apo ko, di ba? Parang naka-mindset ka na gano'n na mabubuhay ka hanggang dulo. Di ba? Parang lahat tayo kasi gustong gano'n eh, di ba? Wala naman sigurong, in general, wala naman agad-agad eh. Di ba? Gusto natin ma-maximize lahat. And sa panahon nga ngayon, we want to prolong life eh. Di ba? Kaya nga iba, running era, pickleball. Di ba? Di ba? Pagka medyo mas malakas, tennis. Di ba? Maraming klase ng activities ngayon na ginagawa natin to prolong life. Kung makikita mo yung mga active doon sa mga sports ngayon, yung mga trentahin eh. Yung mga ka-age ko pataas, bakit? Kasi masasakit na likod namin eh. Di ba? Parang hindi pa naman kami ganun katanda, pero bakit ganun? Parang yung nararamdaman ng tatay ko, nararamdaman ko na rin eh. Di ba? So, nag-wake up call, kumbaga sa mga, sa younger generation ngayon, na kailangan mo i-prolong yung buhay mo. Or kailangan mong gumawa ng paraan para hindi ka mamatay agad kasi sayang naman, di ba? Ginagawa natin lahat to delay death, di ba? Kasi pag mga teens, medyo wala ka pang paki, kakainin mo lang lahat ng pwede mo kainin eh. Although ginagawa ko pa rin ngayon yun. Pero, di ba, pagdating mo ng certain age, mas magiging conscious ka na eh. Kasi kung makakain ka lang ng konti, kinabukasan hindi ka na makakalakad eh. Di ba, yung pag may mga gout, di ba, mapasobra ka lang, ano na? Ay, sorry. O, kunwari ako, mapasobra ako ng crispy pata, naihilo ko, di ba? So, maraming bagay na parang ang dami-dami nating pinaplano sa buhay. Pero minsan, simpleng pagkain lang, oh. Para ka nang mamamatay. Di ba yung mga nagiinom nga, hindi na ako iinom bukas kasi feeling nila mamamatay na sila eh. Di ba? Pero pag okay na sila ulit, uy. Ba't kayo nagtuturoan dyan? Biro lang. So basically ngayon, uso yung fitness, di ba? Diyan mo dito sa dalawa-dalawa yung itatayong bagong gym eh. Di ba? Yung Anytime Fitness sa Metro Plaza, sa Kai Mall, mag-subscribe na kayo. Kumbaga uso siya eh, di ba? Na parang gusto natin talaga i-prolong yung buhay. At ginagawa natin lahat yung makakaya natin para i-extend ito. Siguro, yun nga, exercise, good amount of sleep, di ba? Uminom ng maintenance medicine kasi yun na yung kailangan mo eh, di ba?
Next, please. Kung alam mo na huling taon, buwan, linggo, araw mo na, paano mo ito susulitin? Yung iba alam nila di ba? Yung iba kasi may tanning. So alam nila ito na lang yung nalalabi sa kanila. Ito na lang yung parang, alam mo na, di ba? Ito na yung time nila. Pero yung iba naman, snap lang. Hindi nila alam, di ba? Yung nag-aayos ng gitara ko dati, hindi ko siya ma-let go. O hindi ako makapagpaayos ng gitara sa iba. Kasi bukod sa siya yung mura, siya yung magaling. Kay dad ko lang yun. Tapos biglang pag-uwi niya ng bahay, randomly binaril siya sa ulo. Alam niya bang mangyayari sa kanya yun? Hindi, di ba? Ang dami mga iba't ibang churches, kahit yung mga kapatid natin sa Kamuni, sa kanya nagpapaayos ng gitara. Pero gano'n lang, hindi niya alam. Next. So can having a lot of money extend your life? At some point, pwedeng hindi, pwedeng oo. Siguro kasi yung mga sobrang yayaman na parang afford nila yung sobrang advanced na medicine, di ba? Pwedeng magpapagamot sa Amerika, nagpapagamot sa ganito. Pero in general, pag oras mo na eh. Di ba? Kahit ikaw pa yung pinakamayaman eh. Pero in general, kung may sakit ka, it can prolong your life, pero it's not a guarantee. Next. Nahihirapan ako, walang clicker eh. Umorder na ako. So can having a lot of money buy happiness? Yes, di ba, Tito Arthur? Siyempre, mabibili mo lahat eh. Temporary happiness. Siyempre, di ba, kapag sobra-sobra yung kayamanan mo sa mundo, iisipin mo pa ba yung bills? Oh, di ba? Pansin mo kapag sweldo, wala kang problema. Di ba? Kapag sweldo, para kang nanalo sa yung kakakita mo lang na pumasok sa o kakabigay lang sa'yo, parang wala kang problema di ba? Na para bang, uy, kain tayo sa masarap. Di ba? Parang ganun eh. So, basically, it can, pero yung temporary. Kasi once dumating sa'yo yung sulat ng Meralco ng kung ano-anong bill, makapakamot ka na eh. Di ba? Parang ganun, iba na. Ubus na. Next. Pag-usapan natin to, the rich fool. Pag-usapan natin itong isang parable na sinabi ni Jesus sa Luke. Siguro marami sa atin may alam na tungkol dun sa kwento na ito. At babasahin natin, titingnan natin kung ano yung sinasabi ni Jesus tungkol sa pagre-rely sa wealth, sa pagre-rely sa sarili. Ano yung pinagkaiba nun pag wala ka sa Kanya. Basahin natin. Next, please. So, sa Luke 12, verse 13, someone from the crowd said to him, "Teacher, tell my brother to divide the inheritance with me." Divide the inheritance di ba? Ang galing, parang yung usual na nakikita natin, pag may inheritance, may pinamanang lupa no? Lupa, pera, yun yung usual Bahay. Kaya dito sa Pilipinas, uso yun di ba? Kaya lang, ang common na pinapamana sa atin, sakit High blood, diabetes. Hindi mo ko kung namamana yung gout. Di ba, yun yung namamana sa atin di ba? Pero in general, inheritance, yun talaga yung gusto natin. Parang common idea natin na pag sinabing inheritance, meron something from your parents or siguro mga ibang kamag-anak na ibibigay sa'yo. So, may mana na paghahatian. Hindi natin alam kung ano yung backstory, kung namatay na ba or gusto na nila hatiin habang buhay pa, di ba? Next. Friend, he said to him, sabi ni Jesus, "Who appointed me a judge or arbitrator over you?" He then told them, "Watch out and be on guard against all greed, because one's life is not in the abundance of his possessions." So yung response ni Jesus, parang medyo weird siya Pero alam niya agad yung problem nitong mga taong to. Alam ni Jesus na yung problem nila is greed. Hindi lang basta gusto nila hatiin yung inheritance o yung mamanahin. Ang gusto nila, itong taong to, meron siyang greed o sa Tagalog, kasakiman. Di ba?
Kaya sabi ni Jesus, ang buhay hindi lang nakabase kung gaano kayabong ang iyong ari-arian. Next. Then he told them a parable. So parable, isa siyang simple story used to illustrate a moral or spiritual lesson. So para sa mga hindi nakakaalam kung ano yung parable o mga talinghaga, di ba? So a rich man's land was very productive. So tingnan natin, may character tayo, yung may rich man. Na yung land niya daw ay very productive. Siguro maraming ani, maraming bunga, di ba? He thought to himself, what should I do since I don't have anywhere to store my crops? I will do this, he said. I'll tear down my barns and build bigger ones and store my grain and my goods there. Next. Next, please. Di ba? Productive yung land nung isang ano. So marami siyang ani. Di ba parang gandang problema nun? Na parang, uy, paano ko kaya gagastusin to? Kunwari nakakuha ka ng very large amount of money. Di ba? Minsan may isip, paano ko kaya ito gagastusin? Dati nun meron ako may nag-consult sa akin. Ang dami niyang questions. Tapos hanggang sa dinisclose niya yung salary niya sa akin na para bang 700,000 ata isang buwan eh. Di ba? Parang, nagulat ako, may sumisweldo pala ng ganun. Sabi, unang naisip ko, paano kaya ito ubusin? Paano kaya na ito gagastusin? Siguro yun yung pagkapasok sa ATM mo, talaga nakaganon ka, no? Kung nakatingin ka sa pera lang, ganun eh, di ba? Na para bang, paano mo gagastusin yun? Di ba? Yun yung common na maiisip natin, ano gagawin mo sa ganyang karami? Or siguro, maiisip natin, siguro ang dami ipon nito. Ang dami na naman ipundar. Di ba mga ganun? So tulad nito, ang problema niya, saan niya gagamitin? O saan niya isa-store yung crops or yung, di ba? So ang solution niya, he will tear down his barns and build bigger ones para mas store niya pa. Next. Next pa. Then I'll say to myself, you have many goods stored up for many years. Take it easy. Eat, drink, and enjoy yourself. Di ba parang yung mundo natin ngayon, ganun yung gusto eh, di ba? Save, then retire early. Parang, yung iba gusto mag-retire by 40. Parang sana all eh, di ba? Parang 40, wala ka nang gagawin. Na, kung kaya, walang masama doon. Di ba? Pero, yun yung, kumbaga, meron tayong mga specific plans minsan na gano'n eh. Gusto ko nga sana 30, kaso 31 na ako ngayon eh. So, hindi naabot, di ba? Tapos recently, meron akong kilala, nag-retire 55. Di ba yung mga minsan, na-plan nila ahead. Yung parang ang dami nilang nagawa. So ito, dahil nga marami siyang na-store for many years, kaya niya na mag-chill. Kain, inom, at mag-enjoy na lang. Ganon na lang yung nakikita niya na kahihinat-nat ng buhay niya. Dahil nga marami na siyang na-save up for himself eh. Next. But God said to him, "You fool, this very night your life is demanded of you. And the things you have prepared, whose will they be?" Thank you. Uy. But God said, ganun ba yun? May effects eh. Biro lang yun kasi may echo yung ano eh. Di ba? This very night, your life is demanded of you. Biro mo dun sa parable, yung rich man, napakarami niyang plano eh. Ang dami yung na-store, nag-build siya ng malalaki para dumating yung araw na mag-chill na siya, mag-easy na lang. Pero what if yung gabing yun na yung last niya. Di ba? This very night, your life is demanded of you and the things you have prepared for. Whose will they be? Kanino siya mapupunta? Pwedeng pag-away-awayan, di ba? Nung magkakapamilya. Magulat ka, minsan kahit hindi pa kapamilya, makikiagaw. Parang marami kayo alam na kwentong ganun ah. O, papatayin pa, di ba? Babantaan. Meron akong kilala nun. Nagtanong siya sa akin tungkol sa mga hatian ng mana. During the burol, may mga kamag-anak na malayo, paano natin hahatiin to?
Imagine, yung usual greed ng tao, di ba? Parang hindi mo na nga nirespeto kung ano yung nag-grieve na pamilya eh. May ganun, no? Paano natin nahatiin to? Ano yung sa amin? Ganun agad yung thinking ng ibang tao. Next, please. That's how it is with the one who stores up treasure for himself and is not rich toward God. So itong taong to, based sa parable niya, di ba? Nag-store siya ng maraming treasure for himself. Kung makikita nyo, kung mababalikan natin, di ba? My barn, lahat sa, ang sabi niya, sa akin. Hindi galing sa Panginoon, puro my. Pero hindi siya rich toward God. Wala siyang kayamanan sa Panginoon. Saan pupunta? Saan siya pupunta after niya ng life niya dito? Saan pupunta yung ari-arian niya na pinagkaingat-ingatan niya? Di ba? Next. Ito, tingnan natin to. So yung dilemma, yung harvest, again, yung harvest ng rich man, madami. Sobrang dami niya that he has no place to store. Ang decision niya, masasolve yung problema niya, gagawa pa siya ng mas malaki. Hindi siyempre palaki yun kasi greedy tayo eh. By nature, di ba? Ang delusion niya, the rich man assumed that he has many years to live and that material goods can satisfy the soul. Yun yung inisip niya kasi nga, you prepare for the future eh. You prepare for whatever na mangyayari, di ba? Pero may distraction. God took his life that very night. And what will happen to his riches? Next. Clearly, the man was blessed, di ba? Abundance, increase, prosperity. But makikita natin dun sa story, yung pure reliance niya sa wealth, sa kanyang abilities and without any regard to God. Hindi niya malaman kung saan ilalagay yung inani niya eh. Well, again, hindi sin magkaroon ng maraming kayamanan sa mundo. Ang kasalanan doon, kung doon ka lang nakatingin at wala ka sa Panginoon, hindi mo gugustuhin na nasa Panginoon ka. Kung i-replace mo ito, kung nire-replace ng dependence mo sa wealth, ang dependence mo sa Panginoon, doon ka magkaka-problem. Next. Diba? My crop, my barns, my grain, my goods, my soul. Parang yung artista dati, no? I can buy you, your friends. Nakaka-relate yung masyado na siyang matagal. Yung may isang artistang nagwala sa bar, kaya niya daw bilhin lahat. Diba? I can buy you, your friends. Diba? Ito, my crop, lahat, ina-attribute niya sa sarili niya. Kasi sa kanya yun. Yun yung pinundar niya eh, diba? Everything is about him. Pero, ang ibig sabihin pala nun, pwede siya maging successful sa isang banda and still be spiritually empty. Kasi di ba sabi, yun yung life niya kasi hindi siya rich toward God eh. Next. O baka paano yung mga sikat at tanyag na mayayaman sa mundo, no? Yun yung common na example natin eh. May relationship kaya sila sa Panginoon? Sana. Di ba? Hindi naman natin alam eh. Minsan, ina-assume lang natin na wala eh. Pero baka mali mo, meron naman pala, di ba? Sana meron. Kung wala, ito yung definition nun. Parang successful ka sa mundo, pero spiritually empty ka. You can gain wealth, but lose eternity. Next. So, we can plan everything ahead and be secured in whatever problems that may come. Sino dito gumagawa ng plan A, plan B, plan C? Ha? Hanggang plan B lang, no? Dapat mag-work na yung plan B. Madalas nga nag-work yung plan B, di ba? Kaya dapat yun yung mas detailed, yun yung mas marami kang, Na-mention ko na ata to before eh. Natutunan ko sa isang senior namin before. Sabi niya, dapat daw 3 steps ahead ako lagi para ma-anticipate mo yung mga pwede mangyari. So, ganun tayo in general eh. Kasi ayaw natin ng surprise na problema. Ayaw natin ng surprise na something na mako-caught off guard tayo. Kaya we plan everything ahead. Pero dito, next. Next pa. Diba? This very night, your life is demanded of you in the things you have prepared.
ang sad na wala siyang relationship sa Panginoon. Ang sad na hindi siya rich sa Panginoon. Rich lang siya sa possessions niya, pero hindi siya rich sa Panginoon. Next, please. Next pa. So, eternal life can't be bought by money. Tama? Kung pwede lang, hindi ang dami nang bumili, di ba? Bibili na lang siya ng iba. Next. Ang hirap pala pag next and next, no? Nasanay kasi tayo dun sa clicker, eh. So, 1 Timothy 6. For we have brought nothing into the world, so we cannot take anything out of it either. Alam ng bawat isa yun, di ba? Tinuturo mo rin yun sa mga bata, sa mga school. Regardless ng kung ano pa yung mga naipundar natin sa earth. Pagtapos natin dito, wala tayong madadala. Hindi natin siya madadala kahit saan tayo magpunta. Ang worst nga doon, hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Di ba? Parang nakakatakot eh. No? Parang, pag pinag-uusapan natin yung death eh. Pero that's the reality eh. That's the reality na hindi natin maikakaila. Di ba? Parang kahit anong mangyari, pupunta lahat ng tao doon eh. Kumbaga yung sabi nga, di ba, una-una lang yan eh. Di ba? Ganun eh. Kaya we have to be ready. Anytime. Next. So, sabi, 1 Timothy 6, instruct those who are rich in this present world not to be conceited or to set their hope on the uncertainty of riches, but on God who richly supplies us with all the things to enjoy. Yung rich man dun sa parable, he thought that his wealth means security, when really it was an evidence of insecurity. Hindi siya talaga naniniwala sa Panginoon. Diba? Yung mga magnanakaw, kaya nila kunin yan overnight eh. Yung investments natin, pwede siya mag-drop in value anytime. Pero kung galing siya sa Panginoon, i-acknowledge natin na galing siya sa Panginoon at sa Kanya tayo magtitiwala. That's a different matter. Diba? Evidence of insecurity siya. Kala kasi natin lagi secure. Ako personal, kakaroon ako ng ganong thinking eh. Na minsan yung security siya in general. Well, totoo, at some point, di ba? Kaya mo nga ito ginagawa eh, para maging secured ka eh. Ang kailangan natin isipin, are we also spiritually secured? Kasi baka kakaisip natin ng financial security natin dito sa mundo, na wala na yung spiritual security natin. Kasi kung yun nga yung root ng lahat ng evil eh. Di ba? Minsan, ibig sabihin, willing tayo mag-go beyond or mag-step ng boundaries para lang makuha yun. Kaya siya nagiging evil eh. Di ba? Next. Instruct them to do good, to be rich in good works, to be generous and ready to share, storing up for themselves the treasure of a good foundation for the future, so that they may take hold of that which is truly life. Next. Sa Ecclesiastes 2. There is nothing better for a person than to eat, drink, and enjoy his work. I've seen that even this is from God's hand. Because who can eat and who can enjoy life apart from Him? Di ba masaya yun? Nai-reap mo yung benefits ng hard work mo eh. Simple answer lang naman na yung daily enjoyment ng buhay natin ay gift mula sa Panginoon. Can money buy happiness? Sa isang banda, feeling natin, yes. But in reality, no. Enjoyment comes from the hand of God. And without God, abundance becomes emptiness. Next. For to the person who is pleasing in His sight, He gives wisdom, knowledge, and joy. But to the sinner, He gives the task of gathering and accumulating in order to give to the one who is pleasing in God's sight. This too is futile and a pursuit of the wind. Di ba? Kung pleasing ka sa sight daw ng Panginoon, He will give you wisdom, knowledge, and joy. Pero kung sinner ka, bibigyan niya sa iba. Di ba? Magkakaroon ka ng discernment, discretion, contentment. Di ba? Yung rich man sa Luke 12,
He gathered, he stored, he expanded, but he did not seek God. Nawala yung, ano dito? Nawala yung monitor. Tito Rovic to the rescue. Nagagalaw-galaw ata doon. Parang kailangan na natin bumili ng mga kable ulit, no? Next. So the man planned for years. God said tonight. Abay, palag ka ba doon? Kahit planuhin mo na sobrang haba, pero hindi. Sabi ni Lord, ngayon na. May magagawa ba tayo doon? Next. Our lives may end without a warning. Di ba sabi ni Sister Jade kanina, di ba you only live once? Totoo yun eh. Kaya dapat mag-party. Hindi. Hindi, biro lang. Di ba, gagamitin mo ng tama. Di ba pag one shot lang, gagawin mo lahat para may sa ayos eh. Alam niyo, dati nung nag-aaral ako, meron kaming isang class na 80 kami sa isang klase. Tapos yung prof namin nung time na yun, matanda na siya eh. Parang, ano na, 80 na rin ata siya nun. Or parang late 70s, parang gano'n. Pero basta 80 kami sa class. So imagine, matagal yung ikot. Ang way kasi ng pag-aaral ng klase sa amin, recitation lang. Walang prof na nagtuturo, yung nasa whiteboard, wala, recitation lang. So yung grades namin, nakabase sa kung ano yung i-recite namin. 80 kami. Ang natatawag per meeting, 5. So pag natawag ka, tapos sumablay ka, uulitin mo yun. Di ba? Once. Check. Ayun. One shot lang yung ano eh. Isa lang yung chance ko eh. Oh, yeah. Next. So, no one schedules their death, no one plans their last breath, and no one expects this very night. Di ba? Parang ang dark eh, no? Pero, totoo siya eh, di ba? Wala naman nagsischedule eh. December, ganito. Wala, hindi eh. No one schedules their death, no one plans for their last breath, no one expects this very night. Kaya nga one shot lang yung meron tayo sa buhay eh. At kung iisipin natin siya, para siyang nakakakilabot. Kasi ano pa yung estado ng spiritual ko ngayon? Sumusunod ba ako kay Lord talaga? Kay Lord ba talaga ako? Pag kinuha ba ako ni Lord mamaya, pag ginising niya ako, andun ako, kasama ko siya o hindi? Diba? Parang, next. So, sa Revelation 3, ito yung, kasama ata to sa talk ni Sister Shana last, sa Laodicean Church, di ba? So, for you say, I'm rich, I have become wealthy, and need nothing. And you don't realize that you are wretched, pitiful, poor, blind, and naked. Siguro ito yung isang problem ng Laodicean Church nung panahon na to, di ba? Masyado sila nag-rely. Kasi very wealthy yung area nila eh. Next. They boasted that they were rich. But when in fact, they were poor. So siguro yun yung isa sa hint kung bakit nag-decline yung spirituality ng church nila eh. Masyado sila naging proud sa ministry and nagsimula silang sukatin yung mga bagay-bagay based on human standards. Hindi na by way of spiritual values. So we might say that it all began with their spiritual blindness. Na parang if you are blind, you can't look at yourself and see that you are rich. Di ba? Hindi mo naman, pag bulag ka, hindi mo naman malalaman agad na ito na pala yung itsura mo eh. Na miserable ka na pala or poor or naked ka. Kumbaga mental darkness is worse than a loss of sight. But a loss of spiritual vision is even worse. Next. Diba? Psalms 90, our lives last 70 years. Or if we are strong, 80 years. Even the best of them are struggle and sorrow. Indeed, they pass quickly and we fly away. Swerte, yung mga sabi, if we are strong, 80. Pero sabi, 70. Next. So teach us to number our days carefully
so that we may develop wisdom in our hearts. Nung mga bata tayo, excited tayo pag mga birthday. Hanggang ngayon naman eh. Pero syempre, as you grow old, alam mo na eh. Di ba? Yun yung realidad nun eh. As you grow old, di ba? Syempre, mas magiging, sa isang banda, mas magiging wise tayo in character. Mas marami tayong marirealize. Pero, di ba? Teach us to number our days carefully so that we may develop wisdom in our hearts. Next. Come now, who you say, sa James 4, today or tomorrow, we will travel to such and such a city and spend a year there and do business and make a profit. Yet you do not know what tomorrow will bring, what your life will be. For you are like a vapor that appears for a little while, then vanishes. Ano yung kanta natin na ano? Ano ba yun? Who am I ba yun? Di ba yung magkanta tayo na, here today and gone tomorrow. Sa next. Instead, you should say, if the Lord wills, we will live and do this and that. So, hindi tayo magpaplano lang on our own. Dapat included ang Panginoon sa lahat ng gagawin natin. At i-keep natin intact yung relationship natin sa Panginoon. Next. Eternity is real, mga kapatid. Naniniwala ba tayo dito? Yes, syempre, di ba? Eternity is real. So, ano yung ginagawa natin in preparation for eternity? Ano yung ginagawa natin in preparation for eternity? Kasi baka na-waste natin yung chance natin. Eh. Well, may eternity talaga. Pero depende sa'yo kung saan mo gusto i-spend. Di ba? Next. So, working together with Him, we also appeal to you, don't receive the grace of God in vain. For He says, at unacceptable time I listened to you, and in the day of salvation, I helped you. See, now is the acceptable time. Now is the day of salvation. Noong time na to, Paul was very passionate and concerned dun sa mga tao sa Corinthians na mag-adhere sila sa truth because it was God's time to save and they were messengers helping to spread the message that now is the time of salvation. Di ba? Ang palagi nating sinasabi sa mga, kung meron tayong mga bisita, di ba? Hindi siya accident na nandito ko ngayon or kaya mo naririnig yung word of God kasi gusto ko niyang maligtas. Gusto niya magkaroon ka ng eternal life. Gusto niyang masave ka. Gusto niyang maniwala ka sa Kanya. Gusto niyang tanggapin mo siya sa buhay mo. Gusto niyang sundin mo yung Kanyang salita. Hindi ka nakakarinig ng random lang na magsisimba ka lang on a Sunday. Pero kung mayroong invitation yung Panginoon para sa iyo na para ikaw ay maligtas. Now is the acceptable time. Next. He again specifies a certain day sa Hebrews 4. Today, he specified this speaking through David after such a long time. Today, if you hear his voice, do not harden your hearts. Next. Life is a gift, but you only have one shot at it. After this, life comes eternity. Of course, either in heaven or separated from God forever. So, it's up to us. Diba? Kung ano yung pipiliin natin buhay after dito. Next. The question is whether we will live forever. The question is not whether we will live forever. Of course, we will live forever eventually. The question is where. Next. But when this life is over, only what we invested in eternity will matter. Karoon ba tayo ng faith sa Panginoon? Sinunod ba natin siya? Nagsisi ba tayo sa mga kasalanan natin? Nabautismoan ba tayo para sa remission ng ating mga kasalanan? Natanggap ba natin yung banal na Espiritu na pinangako? Are we living as people who are rich toward God, or are we still clinging to the riches of this world? If the Lord calls you tonight, are you ready? Thank you. Salamat, Pastor Jan. Sabi nila, YOLO.
You only live once. Ako may pangtapat doon. You do. You only died once, but you live every day. Di ba? Mas maganda lang paghandaan natin yung kapupuntahan natin kaysa dun enjoyin at sayangin natin yung everyday life na dumadaan ngayon sa panahon natin. Yung pahalagahan natin, bigyan natin ng importansya, saan ba tayo patungo? Habang patungo ba tayo doon, tayo lang? Ayaw ba nating isama si Lord? Masarap lumaban, bumakas, at may kasiguraduhan. Kung siya yung magli-lead at siya yung kasama natin. Di ba? Yun lang po. Salamat, Pastor Judge, sa iyong panalita at paabot po, sis. Ipag-pray lang natin yung ating collection. Ipag-pray po muna natin yung ating offering and collection. Panginoon, maraming salamat sa buhay, sa pag-asa, sa patuloy na pagbibigay mo sa amin sa araw-araw, Lord God, sa provision mo, Panginoon. Panginoon, ikaw ay hindi kulang, kundi sapat at sobra sa lahat sa amin, Panginoon. Kami mag-aabot ng buong puso na may kaligayahan, Panginoon, na hindi ito katapat, kundi ito ay ayon sa aming kaligayahan, Panginoon, at nagtitiwala kami dahil, Panginoon, nagbibigay kami at nagtitiwala dahil Ikaw ang unang nagbigay sa amin, Panginoon. Ang lahat ng meron kami, ang lahat ng aming tinatanggap ay sa iyo galing. Panginoon, pagdamutan mo ang aming iaabot sa pagpapalawig na iyong salita, gamitin nawa itong aming maliit na kakayanan upang mapalaganap ang iyong salita, maabot ang ibang mga kapatid na nangangailangan, Panginoon. Panginoon, ito ay iyo, sa iyo ito. Salamat at hindi mo kami pinapabayaan. Salamat at hindi mo kami nawawaglitan sa lahat ng panahon at pagkakataon na ikay-kailangan namin. I-bless mo, O Lord, ang lahat ng aming kabuhayan, Panginoon, ang aming health, Panginoon, ang lahat ng tao at mga nakakausap namin, Panginoon, na ginagamit mo upang kami ay pagduluyan mo ng iyong biyaya sa araw-araw, Panginoon. Maraming salamat, Lord, at ito'y dinadalangin namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Ito, sister. Brother Kenneth, para sa ano? I hope my worship. Pwede na po tayong tumayo. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masulian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako
manunubos at umako ng parusang nararapat sa akin. Anong habag sa tulad ko'y gawad ang iyong katwiran at ako'y patawarin. Niyakap mo ako sa aking karunan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukulang biyaya mo. Salamat sa sukulang biyaya mo. Salamat sa sukulang biyaya Go. So yun, dadako na po tayo sa communion prayer. So pasalamatan po natin yung mga kupita sa kayong itong bread na nagsisimbolo ng katawan ni Jesus Christ. Basahin po natin sa 1 Corinthians 11:23 hanggang 26. Ito ay sapagkat tinanggap ko mula sa Panginoon ang siya ko namang ibinibigay sa inyo. Ang Panginoong Jesus, nang gabing siya ay pinagkanulo, ay kumuha siya ng tinapay. Pagkatapos niyang magpasalamat, pinagputol-putol niya ito at sinabi, "Kunin ninyo, kainin ninyo. Ito ang aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Sa gayon ding paraan, kinuha niya ang saro. Pagkatapos maghapunan, sinabi niya, Ang sarong ito, ang bagong tipan sa aking dugo. So tuwing kayo ay iinom nito, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ito ay sapagkat sa tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, inihahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang siya'y tumating. So, pag-pray po natin yung mga elements. Yes, Lord God, Ama, dakila ka sa lahat. Lord, nagpapasalamat po kami sa linggong ito, Panginoon, sa araw na ito, Lord God, na sa aming mga narinig, Lord, nawa, Panginoon, na lagi naming titignan, Panginoon, Lord God, yung araw na lagi ka dapat namin kasama sa aming mga plano, Panginoon, sa lahat ng balak namin, Lord God, sa buhay namin, Panginoon. At, Lord, pinapasalamatan din namin, Panginoon, tinataas namin, Lord God, yung pirasong tinapay na ito, Lord God, na nagsisimbolo ng katawan ni Jesus Christ, Panginoon, na nabugbog, Panginoon, nasugatan, Panginoon, sa cross, upang iligtas kami, Panginoon, sa kasalanan, Lord God. At ang laman ng kupitang ito, Panginoon, na nagsisimbolo ng kanyang dugo, na dumaloy, Panginoon, umagos sa cross, Panginoon, upang maging malinis kami sa iyong harapan, Panginoon, maging worthy kami, Panginoon, sa iyong harapan, Panginoon. Lord, aalalahanin namin ito hindi lang tuwing linggo, Panginoon, kundi sa buong buhay ng aming, sa buong buhay namin, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon, na may isang
persona nagbigay ng buhay niya para sa aming kaligtasan, Panginoon. At nagpapasalamat kami sa araw-araw, Lord God, at amin lamang hinihingi na pasbasan mo ito, Lord God, at aming pinapasalamatan sa dakilang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. So, pasalamatan po natin ng i-take po natin yung mga elements at mag-pray po tayo. Binigay ko kay Brother Nabi para sa closing prayer. Sasara na po natin ang ating pagtitipon sa maikling panalangin. Ama, maraming salamat, Ama, na kami nagtitipon-tipon ngayon na napakinig ng iyong salita na nanggagaling sa iyo, O Diyos na makapangyarihan. Na hindi importante na kayamanan dito sa mundo, ngunit kailangan natin ng relasyon at sumusunod tayo sa tugon ng ating Panginoon. Kaya, Panginoon, sa aming pagtitipon na ito, pinasalamat ka namin, pinupuri, tinataas ka namin, na kami yung basbasan, Panginoon, na sa linggong ito na kami nagkakatipon-tipon ngayon, na nandyan ka sa amin. Panginoon, akin din pong idinadalangin ang may mga karamdaman, may mga pinagdadaanan sa ngayon, na hipuin mo po ang kanilang mga nararamdaman, Panginoon, sa aming mga namumuno sa aming simbahan. Palakasin mo ang kanilang mga kalooban, Panginoon. At sa amin din naman na mga nananalig kami sa Panginoong Kristo na aming makapangyarihan sa lahat. Panginoon, aming idinadalangin ang makakain namin na yung basbasan. Gabayan mo po kaming lahat na sa pagpauwi namin. Panginoon, ikaw na po ang bahala, Panginoon, sa lahat na itinataas namin, pinupuri at pinapasalamatan ka magpakailanman. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, napakaganda po ng talk, no, for today. Na akala natin yung yaman, yung pagkakaroon ng maraming pera, yung pagiging successful. Pero the real meaning of being rich is not about what we have. It's about who we have. Amen po. At sino yon? Si Jesus. Amen. Kaya kapag siya yung naghari sa puso natin, buo tayo. Hindi tayo kapos. At yun yung tunay na yaman na meron tayo ngayon. Amen? Amen. Sa gitna ng kaguluhan, ang tinig mo ay hanap. Sa templo mong banal, may bagong kagalakan. Ang tanging mananatili ay ang iyong sinabi. Sa kataas-taasan, ikaw pa rin ang hari. Dakila at kailanman di
kaguluhan, ang tinig mo ay hanap. Sa templo mong banal, may bagong kagalakan. Ang tanging mananatili ay ang iyong sinabi. Sa kataas-taasan, ikaw pa rin ang hari. Dakila, dakila at kailanman di mahihigitan. Ang ngalan mo ay kaligtasan ko, ang iyong kaharian, ang aking adhika. O Diyos, dalangin ko'y dakila at kailanman di mahihigitan. Ang ngalan mo ay kaligtasan ko, ang iyong kaharian, ang aking adhika. O Diyos, dalangin ko'y maghari ka. Awitin po natin, sundin. Sundin ang loob mo dito sa lupa, tulad ng sa langit. Sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kalwalhatian. Sundin ang loob mo dito sa lupa, tulad ng sa langit. Sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kalwalhatian. Dakila at kailanman di mahihigitan. Ang ngalan mo ay kaligtasan ko, ang iyong kaharian, ang aking adhika. O Diyos, dalangin ko'y dakila at kailanman di mahihigitan. Ang ngalan mo ay kaligtasan ko, ang iyong kaharian, ang aking adhika. O Diyos, dalangin ko'y maghari ka. Dakila at kailanman ang aking adhika. O Diyos, dalangin ko'y maghari ka. Happy Sunday po! Happy birthday, Pastor Jad! Wala bang mas malungkot pa dyan? Announcement. Meron po tayong konting ulam. Yung pong lalabas, bili na lang po kayo ng rice. 1 o'clock, mentoring. And huwag kayong aalis kasi may pa-birthday si Pastor Jad mamaya. Happy! Ay, hindi pala mentoring. Hindi, 1 o'clock daw. Discipleship, 1 o'clock. Okay. Bili na lang kayo ng rice. Table po,